SS-klaseng mamamatay na mga ngaso. Habang nagsusulat si So Baekyang sa kanyang notebook, lumapit si Kim Gongja sa kanya. Sabi ni Kim Gongja, "Master." At agad niya itong inwasto, sabi ko. Ina ni. Lumingon si So Baekyang. At sinabi niya sa sarili, sa isang kakaibang tadhanan. Sabi ni So Baekyang, "Kakaiba. Matagal na simula nang tawagin mo akong ganyan." At sinabi niya sa sarili, "Ikaw ang naging master ko, eh." Lumingon si So Baekyang sa kanyang mga tala at nagsabi, hindi ko masasabing iyon." "Ikaw," sabi ni Kim Gongja, "mahal kita, ina. Gusto ko sanang makita ka ulit. Ngayon may isang tao akong mahal magpakailanman. Hindi ko alam na posible pala ang magmahal ng totoo at mahalin pabalik. Gusto ko sanang ipakilala si Laviel sa iyo bago ang lahat. Sigurado akong magiging magkaibigan kayo ni Laviel. Buhay pa ako. Sinusubukan kong mamuhay ng pinakamahusay na buhay na kaya ko. At madalas kong naiisip ang mga bagay na itinuro mo sa akin. Gusto ko sanang makita ka ulit." Tumayo si So Baekyang at hinaplos ang mukha ni Kim Gongja at nagsabi, "Nagkaroon ka ba ng bangungot?" Sabi ni Kim Gongja, "Nasa isang bangungot ako ngayon." Sabi ni So Baekyang, "Ang buhay ay walang pagkakaiba sa isang panaginip. Anak ko, huwag kang magpapadala sa mababaw na salita. Tumingin ka sa puso mo tuwing may pagkakataon. Wala akong pakialam kung anong pangalan ang itawag mo sa akin, mananatili akong ako sa puso mo. Ganoon din sa iyo." Habang niyayakap nila ang isa't isa, sinabi ni So Baekyang, "Hindi ang mga salita ang nagpapadetermina sa isang tao. Ang halaga ng tao ay nasusukat sa importansya ng mga mahal nila." Umiiyak si Kim Gongja at nagsabi, "Walang paraan na pinalaki mo si Yosoha ng ganito." Sabi ni So Baekyang, "Opo." Sabi ni Kim Gongja, "Walang paraan na maghahanda ka ng pagkain para sa isang tao na gagamit ng karahasan upang lutasin ang galit niya. Ipinatapon mo siya at tinuruan siyang maging mas mabuti pa kaysa doon bago gawin yon. Sa totoo lang, pinalaki mo siya upang maging mabuting tao." Sabi ni So Baekyang, "Opo." Sabi ni Kim Gongja, "Kaya hindi ka si So Baekyang." Sabi ni So Baekyang, "Mag-live ka, Gongja. Maging malakas." Habang dahan-dahang nawawala siya, sinabi niyang, "Uff." Tumakbo si Kim Gongja papunta sa banyo. Sumuka siya habang si Yosoha ay nagsabi, "Nagka-food poisoning ka ba?" Sabi ko na nga ba, mag-ingat ka sa kinakain mo. Gusto mo bang tapikin kita sa likod? Lumingon si Kim Gongja at nagsabi, "Yosoha." Sabi ni Yosoha, "Sinuka mo na rin ba ang utak mo? Hindi ganyan ang dapat mong tawag kay kuya." Sabi ni Kim Gongja, "Isa kang tanga." Si Yosoha, naguguluhan, ay nagsabi, "Ano?" Sabi ni Kim Gongja, "Idol? Singer? Akala mo ba kaya mong gampanan ang ganong trabaho, bully na psychopath ka? Hindi kayong tipo na tatapikin ang likod ng kapatid mo kahit nagsusuka siya." Habang hawak-hawak ang balikat ni Yosoha, sinabi niya, kung ikaw yung tipo ng tao, hindi kita papatayin." Sabi ni Kim Gongja sa sarili, "Minsan, may ganitong panaginip ako." Habang naaalala ni Kim Gongja ang araw na yon, sinabi niya kay Yosoha, "Excuse me. Please tulungan mo. Inatake ako ng mga lobo. Pakiusap isang potion lang." Sabi ni Kim Gongja sa sarili, "Ako ang nagsabi noon." Habang si Yosoha ay nagsabi, "Mag-ingat ka next time, para sa kapakanan ng Diyos. Hindi ko na kayang magtulungan pa." Sabi ni Kim Gongja sa sarili, at pagkatapos, sabi ni Yosoha yon, "Binibigyan ako ng potion." Isang panaginip kung saan hindi ko na kailangang patayin ang isang tao na dati ay aking bayani dahil ang Yosoha na 11 taon ang nakalipas ay isang mabuting tao pa. Sabi ni Kim Gongja, "Putang ina mo. Ang lugar na nararapat sa iyo ay nasa anino ko. Huwag mong isipin na maaari mong linisin ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paglilipat sa impyernong ito." Sabi ni Kim Gongja sa sarili, "Hindi ito ang aking tahanan." Binuksan ni Kim Gongja ang pinto at nagsabi, "Pumasok ka." Sabi ni Kim Gongja sa sarili, "Hindi ito ang aking mundo." Habang sinabi ni Lefanta Aijim, "Kamusta?" Habang hinahatak ni Kim Gongja si Lefanta Aijim, sinabi niya, "Huwag mong batiin sila. I-ignore mo sila kahit pa magsalita sila sa'yo." Sabi ni Kim Gongja sa sarili, hindi siya nagugulat sa hitsura ng aking pamilya. Sabi ni Kim Gongja, "Narito ang aking kwarto. Pwede ka munang magstay dito." Sabi ni Kim Gongja sa sarili, baka sa Constellation Killer. Palagi silang mukhang mga espiritu.
Sabi ni Kim Gongja, kung susubukan pumasok ang mga magulang ko o ang kapatid ko, huwag mong bubuksan ang pinto para sa kanila. Sabi ni Lefanta Jim, huwag mong kausapin ako ng ganito kapulit. Kakaiba at hindi komportable. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ito. Parang may pinaplano kang masama. Sabi ni Kim Gongja, wala akong pakialam kung ganyan ang iniisip mo. Habang pinapasara ang pinto. Sabi ni Esther, kamusta? Ha? Kapatid ka pala ni Soha. Sabi ni Kim Gongja, hindi ka isang idol. Isang system notification ang nagsabi, ang reality factor ng trauma ay bumaba. Isang system notification ang nagsabi, hindi maibabalik ang mga files. Sabi ni Liao Fan, yes? Kakaiba. Bihirang makita ka sa opisina ng mga guro. Isang system notification ang nagsabi, kinukuha ang mga sira na files mula sa iyong mga alaala. Isang system notification ang nagsabi, kinukuha ang mga sira na files mula sa mga katutubo. Isang system notification ang nagsabi, humihingi ng mga files mula kay Zrakwa, habang sinabi ni Master Alchemist, Gongja. Bakit mo ako gustong makita sa isang bakanteng classroom? Narinig mula sa system notification, nabigo. Sabi ni Marcus Kalenburi, narinig ko mula sa Student Council President na gusto mo raw akong makausap. Ano ang gusto mong pag-usapan? Sabi ni Hellfire Maiden, Gongja. Maglaro tayo ng soccer. Muling naglabas ang system ng notification, ang realidad ng trauma ay nabawasan. May isang taong hindi nakilala ni Kim Gongja ang lumapit at nagsabi, mahal kong Gongja. Nabigla si Kim Gongja. Sinabi ni Kim Gongja sa sarili niya, ito ang mundo ng Constellation Killer. Ang realidad ng trauma ay nabawasan. Pagkatapos ay sinabi niya, Laviel, habang nakatitig sa kanya. Sabi ni Reviel Evancia, nararamdaman ko na may kakaiba. Ang pagpilit kong tawagin mo akong Laviel, at ang kakaibang pakiramdam na kailangan akong tawagin sa pangalang iyon. Mas mahalaga, hindi ko maalala kung paano tayo nagkakilala. Inamin mong niligawan mo ako noong school festival noong nakaraang taon, at doon nagsimula ang ating relasyon. Ngunit nagdududa ako kung iyon nga ba ang totoo. Ang pagmamahalan natin ay hindi basta-basta. Hindi ito ganoon kasimple. Habang hinahawakan ni Kim Gongja ang malalambot na kamay ni Reviel Evancia, sinabi ni Reviel, halikan mo ako ngayon. Naghalikan sila ng maalab. Sabi ni Reviel Evancia, tumitibok ang puso ko. Walang kasinungalingan sa pag-ibig ko. Hindi lang dahil sa itsura o husay mo magsalita kaya mahal kita. Yung best couple sa buong kasaysayan ng Shinseo Middle and High School. Kalokohan. Tayo ang best couple ng Sansinukob. Sabi ni Kim Gongja. Kung totoo ang pagmamahal ko, ibig sabihin, binago ang alaala ko. Panaginip lang ba ito o ilusyon? Sabi ni Reviel Evancia, Gongja, ako ba ang nananaginip tungkol sa'yo? Ikaw ang nananaginip tungkol sa akin. Sagot ni Kim Gongja, ako ang nananaginip tungkol sa'yo. Ako lang ang mahal mo. Reviel Evancia, Kim Gongja, kahit panaginip lang ito, ako lang ang may karapatang mahalin at mahalin pabalik ng isang tulad mo. Reviel Evancia, tama ka. Pupurihin kita, aking mahal. Magaling kang magmahal sa akin. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag mong idilat kahit ano paman. Tawagin mo ang pangalan ko. Naiintindihan mo ba? Magagalit ako kung dumilat ka. Kim Gongja, Laviel. Laviel Evancia. Aking mahal. Sinabi ni Kim Gongja sa sarili niya, hindi niya hinayaang makita ko ang sirang bahagi niya. Ang realidad ng trauma ay nabawasan. Naglabas ang system ng notification, hindi maibalik ang mga file. Sinabi ni Kim Gongja sa sarili niya, iyan ang paraan ni Evancia. Ngayon, ang natitira na lang ay you. Habang pinapanood ni Kim Gongja si Lefanta Jim na pinapakain ang kanyang mga kuneho. Sabi ni Kim Gongja, sumama ka sa akin. Wala na tayong oras. Hindi ka pa umuwi? Hinawakan ni Kim Gongja ang pulso ni Lefanta Jim. Lefanta Jim, hoy sandali. Hinila siya ni Kim Gongja. Lefanta Jim, hoy. Ano ng problema? Saan tayo pupunta? Sinabi ni Kim Gongja, may lugar kung saan pwede kang mamuhay ng mas maayos. Sabi ni Lefanta Jim, hindi ko alam kung ano nang sinasabi mo. Alam mo bang sobrang weird mo na kumilos nitong mga araw na to?
Ano nang kinatatakutan mo? Hindi ka naman yung tipo ng taong nagsusumikap noon. Sabi ni Kim Gongja, nangako ako sa isang tao na ibibigay ko ang lahat ko sa buhay kahit ano pa ang mangyari. Patuloy na lumaban ang aking guro kahit matapos na ang mundo. Patuloy na ipinagtanggol ng aking kasintahan ang kanyang bansa kahit paulit-ulit siyang naipit sa isang loop. Kaya ako nagsusumikap ngayon dahil gusto kong manatili sa piling ng mga katulad nila. Nalito si Lefanta Ijim, guro isang teacher. Ano bang pinagsasasabi mo? Sabi ni Kim Gongja, may isang tao na buong buhay niyang inialay sa isang paniniwala, kahit nangangahulugan iyon na kailangan niyang isakripisyo ang bahagi ng sarili niya. Habang naglalakad sila sa tabi ni Anastasia, at tumitingin siya sa men's room, dito ba yon? Sabi ni Kim Gongja sa sarili niya, ang huling taong hindi ko pa nababasag. Hinawakan ni Kim Gongja ang pulso ni Anastasia, mabanayad pero biglaan, nagulat siya at naguluhan. Sabi ni Kim Gongja, sasama ka rin. Hindi ka dapat naririto ngayon. System notification, babala, system notification, bumaba ang reality factor ng trauma, system notification, hindi na mapapanatili ang trauma, Anastasia, Kim Gongja. Ano to? Saan mo kami dadalhin? Lefanta Ijim, ako nahihilo ako eh. Binuksan ni Kim Gongja ang fire exit at may mga lumabas na kislap ng kuryente. Anastasia, sa sandali. Bawal tayong pumunta rito ayon sa school rules. Kim Gongja, ayos lang to saglit lang. Anastasia, ha? Hindi mo ba alam kung gaano kahigpit ang paaralan natin sa patakarang to, lalo na pagkatapos ng nangyari noong nakaraang taon? Kapag nalaman ng mga guro na nandito tayo. Ang school records ko eh. Bumigay siya at naupo sa rooftop. Sabi ni Kim Gongja sa sarili niya, ngayon, 3 na lang kaming natitira sa trauman ito. Kim Gongja, class rep, alam mong may nangyayari sa klase natin, hindi ba? Si Kim Gongja ang salarin. Si Lefanta Ijim ang biktima. Anastasia, ano ngayon? Habang lumilingon siya, may gusto ka bang sabihin sa akin? Sabi ni Kim Gongja sa sarili niya, tagamasid. Anastasia, kaya nangyari lahat ng to ay dahil sa'yo. Tinawag mo siyang pangalawang pinakamalaking talunan sa buong paaralan. Ikaw ang tumawa sa kanya at tumawag sa kanya ng kung ano-anong pangalan, Kim Gongja. Kahit ano. Ayokong pag-usapan to sa'yo. Sana lumipat na lang ako ng ibang paaralan kung alam ko lang na mangyayari to. Ikaw ang may responsibilidad sa mga nangyayari sa klase, class rep ano ngayon. Kasalanan ko ang bullying. Ang galing ah. Totoo pala na nakikipag-date ka kay, puro papuri ang binibigay sa'yo ng mga guro, sinasabi nilang nagbago ka na at mas mabuting tao ka na daw ngayon. Ayos lang yan. Pwede ka palang manakit ng tao, humingi ng paumanhin, tapos ayon, parang walang nangyari. Hindi lang naman 1 beses o 2 beses mo siyang binuli. Hindi lahat ng bagay ay aksidente o biro. Sa tingin mo ba ang mundo ay parang tambakan na tatanggap ng lahat ng pagkakamali mo? Huwag mong subukang ibaling sa akin to, huwag mo akong dalhin sa lugar na to kasama si, gusto mong humingi ako ng tawad. Alam ko. Wala akong ginawang mali. Ikaw ang nambuli sa kanya. Hindi yan ang totoo mong iniisip. Sabi ni Kim Gongja sa sarili niya, nang magpakamatay ang Constellation Killer, lahat umiwas sa matagal ng issue. Anastasia, nakita mo ba yung tanga niyang mensahe? Sabi ni Kim Gongja sa sarili niya, sinabi ng mga tao na ang Constellation Killer ang nababaliw at tayo raw ang nasa tama. Liao Fan, isipin mo muna ang mga prioridad mo. Sabi ni Kim Gongja sa sarili niya, maaaring may mga pagkakataon na natawa tayo sa kanya, pero wala naman daw ibig sabihin yon. Anastasia, sige. Sabi ni Kim Gongja sa sarili niya, wala tayong ginawang masama. Pero ang mensahe niya ay, ikaw ang pumatay sa akin. Huwag mong kalimutan yon. Ikaw ang pumatay sa akin. Sabi ni Kim Gongja sa sarili niya, maliban sa isang tao. Nagulat si Anastasia habang tinitingnan ang mensahe. Sabi ni Kim Gongja sa sarili niya, habang lahat ay tumatangging harapin ang katotohanan, isang tagamasid ang nanatiling tahimik. Anastasia, sinubukan kong pigilan to noong first year natin. Nakita ko ang lahat ng klase ng kasamaan dahil sa inyo. Alam mo ba na ang paaralan natin ay konektado sa Serion Academy? Yung mga magulang ng girlfriend mo ay nasa executive board ng academy na yon, Kim Gongja. Pati yung senior pastor ng Serion Church.
Doon nagsisimba ang pamilya ko, nakikita ko siya tuwing weekend. Nambuli ka nang hindi mo alam lahat ng yon, di ba? Bakit kailangan ko pang malaman lahat ng to dahil lang sa mga ginawa niyong mga gago? Pakiusap lang, tama na di. Mag-exam tayo ng pinakaimportanteng pagsusulit ng buhay natin sa susunod na taon. 4 o 5 oras lang ako natutulog araw-araw para makapag-aral. Nakapasok ako rito dahil sa scholarship na parang baka nag-enjoy lang kayo sa kabataan nyo, sabi ni Kim Gongja sa sarili niya. Mas madali ang maging masama, sabi ni Anastasia. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nyo kailangang mambuli ng iba. Sabi ni Kim Gongja sa sarili niya, pero imposibleng maging mabuti. Sigaw ni Anastasia, desperado na ako. Alam nyo ba na advisor natin ang representative ng committee na namimili ng scholarship para sa mga second year? Lintik. Kinausap ko siya at sawa na ako. Sa inyo, sa advisor natin, at sa paaralang to. Habang sinisipa niya si Kim Gongja. Sabi ni Kim Gongja, pasensya na. Huwag kang humingi ng tawad, hayop ka. Huwag kang humingi ng tawad. Manatili kang ganyan at mamatay kang basura. Sana hindi na tayo magkita ulit pag-graduate natin. Habang itataas niya ang kamay para sampalin si Kim Gongja, biglang sabi ni Kim Gongja, sinubukan niyang magpakamatay. Tumigil si Anastasia. At lumingon siya. Sabi ni Kim Gongja, 1 buwan na ang nakalipas. Dito mismo. Sabi ni Anastasia, totoo ba yan? Sabi ni Lefanta Ajim. Pero hindi ko alam kung paano niya nalaman. Hindi ko alam na ganyan na pala ang nararamdaman mo. Sabi ni Anastasia, hindi ako nagsisisi. Hawak ang ulo niya, sabi niya, hindi ako nagsisisi. Noong unang taon natin, nakita ko ang executive board ng paaralang to at napagtanto kong wala namang magbabago, kaya sumuko na ako. Minsan kong binanggit yung issue sa class advisor natin, pero sumuko rin ako ulit. Ganoon lang talaga akong tao. Tandaan mo na lang akong ganoong klase ng tao, pero huwag kang mamatay. Hindi ka dapat mamatay dahil sa mga hayop na yon. Dapat kang mabuhay. Mabuhay ka, makapasok sa magandang universidad, kumita ng pera, at makaalis sa bulok na lungsod na to. Sabi ni Lefanta Ajim, naisip ko ring gawin yan. Pero pakiramdam ko, kapag ginawa ko yon, makakalimutan lang ng mga hinayupak na yon ang lahat. Gusto kong sirain ang buhay nila kahit anong mangyari. Habang lumuhod siya sa lupa, at niyakap siya ni Lefanta Ajim mula sa likod, sabi niya, pasensya na. Hindi ko intensyon na saktan ang isang tulad mo. At niyakap niya ito. Sabi niya, masaya ako na hindi ako namatay noon. Masaya ako na kahit papaano, may isang taong kaya kong patawarin. Habang humahagulgol si Anastasia, sabi ni Anastasia, pasensya na. Pasensya na, pakiusap, huwag kang mamatay. Tumayo siya at sinabi niya, pakiusap, huwag kang mamatay dahil sa mga hayop na yon. Mabuhay ka. Pagsisikapan ko palalo. Kaya sabay tayo. System notification, bumaba ang reality factor ng trauma. Nagulat si Kim Gongja. Naging kaibigan ni Lefanta Ajim si Anastasia. At sabi niya, mabuhay tayo para sa ibang batang kapuspalad. Habang naalala niya ang kanyang ama at nagpapatuloy ang kanyang kaibigan, una, makapasok tayo sa universidad. Pumasok tayo sa social welfare. Pwede tayong lumipat sa ibang lungsod at kumuha ng certification. Kapag ganoon, wala nang makakapanakit sa atin. Magtatapos tayo at tutulong sa ibang mga bata. Baka mahirap kung mag-isa lang pero kung marami tayo, sigurado akong posible ang kahit ano. Hindi lang ito ang mundo. Pwede tayong gumawa ng sarili nating mundo. Sabi ni Lefanta Ajim, hindi naman siguro tayo kikita ng malaki roon. Sabi ng kaibigan niya, hindi nga talaga. Sabi ni Lefanta Ajim, parang ang hirap naman. Sabi ng kaibigan niya, narinig ko rin, sobrang hirap daw talaga. Sabi ni Lefanta Ajim, pero pakiramdam ko mas mabuti ito kaysa sa pinagdadaanan natin ngayon. Huminto na akong mag-aral simula noong 2nd semester ng nakaraang taon. Medyo mahirap to, sabi ng kaibigan niya, ayos lang. Hindi pa huli ang lahat. Hindi kailanman huli ang lahat. Sabi ni Lefanta Ajim, sige. Nang tumayo sila, hinawakan siya ng kanyang kaibigan sa kamay at sinabi, magsama tayong mabuhay sa mundong ito. System notification, trauma ended. Nagising si Kim Gongja. System notification, tinanggal na ang mga penalty. System notification, pumili ng skill card.
At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.